Maglalabas ng mas detalyadong abiso ang Department of Trade and Industry at ang Department of Health kaugnay ng mga usong-uso ngayong hoverboards. Yan ay para raw masigurong ligtas ang mga gumagamit nito sa gitna ng mga ulat na mga naaaksidente dahil dito sa ibang bansa. Live mula sa Quezon City o live mula sa Makati City, si Dano Tingkungko may paandar. Jessica, matapos ang unang abiso ng DTI at DOH na nag-iingat o pinag-iingat ang publiko sa mga hoverboard katulad nitong sakay namin ngayon, no? Ay ngayong linggo nakatakda naman maglabas ang DTI ng isang mas detalyadong advisory hinggil dito. Tila naglalaro lang kung magpaikot-ikot sa hoverboard si Shaina tulad ng maraming nahumaling sa mga hoverboard. Sa social media daw niya ito unang nakita. Parang ang ganda siya kasi parang automatic. When I saw it on social media. Matinding pagsasaliksik daw muna ang ginawa ng amang si Omesh para lang masigurong ligtas ang hoverboard ng anak. Pati safety gear, kinumpleto na rin niya. I'm familiar because I traveled to China, so I said why not try to import and take advantage of the the thrill and the good sales of hoverboards. So I started checking out, and here it is. We got hoverboards for sale. At dahil sa nakitang demand sa mga hoverboard, maging siya nagbebenta na rin nito. Tulad ng hoverboards ng kanyang anak, sinisiguro niyang hindi basta-basta ang gawa nito. Last year, 2015, and medyo malaki ang demand actually. Marami nagpupunta, walk-ins, and we're actually selling it online primarily. Sa advance copy ng Joint Advisory on Hoverboard Concerns No. 2 ng Department of Trade and Industry, Department of Health at Food and Drug Administration, mas detalyado ang abiso sa mga magulang na balak bilhan ng hoverboards ang kanilang mga anak. Sa ilalim ng advisory, dapat may etiketa ang mga hoverboard na angkop lamang ito sa mga batang edad 14 pataas. Dahil 36 volts ang voltahe ng mga hoverboard, hindi raw ito pwede sa mga batang below 14 years old. At ang mga etiketang ito, dapat nasa wikang Ingles o Filipino o pareho. Base sa sample label sa abiso, inirerekomenda lang ang mga hoverboard na gamitin sa loob ng bahay. May paalala rin sa paggamit ng protective gear tulad ng elbow at knee pad, helmet at wrist guard. At may instruction sa pag-charge ng baterya nito. Inabisuhan din ng DTI ang mga bibili ng hoverboard na tingnan ang label ng baterya kung ito'y may IEC o ISO seal o kung may etiketang nagsasabing compliant ito sa IEC 62133 o IEC 60355 standards. Ayon pa sa advisory, magsasagawa ng monitoring ang DTI sa mga nagbebenta ng hoverboard. Ang mga lalabag na distributor, masasampahan ng kaso at mabablacklist kasama ng mga nagbebenta ng depektibong produkto. Ang bagong advisory magiging pamantayan ng FDA sa mga laruan sa hinaharap. Ang grupong Ecoways Coalition nanawagan na i-ban muna mga hoverboard habang wala pang malinaw na safety standards na sumasaklaw dito. Pero sabi ng DTI, kahit wala pa mang napapaulat na insidente na may kinalaman sa hoverboard, patuloy daw ang investigasyon dito. Pinaalalahanan din ng ahensya ang publiko sa tamang paggamit ng hoverboard, mula sa pagpili ng tamang klase ng hoverboard hanggang sa pag-charge ng baterya nito. Charge tayo ng baterya medyo sa open space ng ating bahay, no? Okay. O sa loob at saka malayo po sa mga bata. And then yung exact number of hours lamang, wag pa sosobra. Ayon naman sa DOH, ibabase raw nila sa ulat ng mga kinatawan nila sa joint panel bago susuga ng mga rekomendasyon. We already signed a joint undertaking with the Department of Trade and Industry. User Ken Hartigan-Go is also looking into the Claymore, whether to ban it on a certain age level or to really ban it from being sold in the Philippines. Si Omesh pabor daw sa mga ganitong hakbang parang ibang mga magulang hindi kakaba-kaba sa mga hoverboard ng kanilang mga anak. It's good because we're protecting the consumer. At the same time, we're also protecting the sellers who sells quality items. Since we're actually selling good quality items, certified items, we're not that affected. And since we're also willing to comply with whatever labeling requirements that any government agency would prescribe, it's actually mutually beneficial to both of us. Jessica, ayon kay Yusek Demagi ba, no, nakatakda silang ilabas itong o ilathala itong guidelines ngayong bago matapos ang linggong ito, at kung susundin yung timeline ng advisory, inaasahan na mag-iikot at magmomonitor ang DTI at iba pa mga ahensya ng gobyerno by late January or early February. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat, Dano Tingkungko.